Nagulantang si Snakey nang marinig niya ang yabag ng mga tao. Nagtaka siya kung sino ito. Ito ay mga lalaking nasa edad 20 hanggang 30. Isa sa kanila ay si Hua Yuntian, isa sa direktang disipulo ni Zuan Yangzi. Siya ay nasa maagang yugto ng Foundation Establishment Realm. Nagpanik si Snakey nang makita sila. Akala niya ay mula sila sa Snake Catcher Sect. Nagulat siya nang malaman na hindi rin nila pinapatawad ang mga elepante. Nagpa siya si Snakey na bumaba at tingnan. Ginamit niya ang puppet technique. Tuwang-tuwa ang mga lalaki nang makita ang napakaraming mammoth. Natugunan ang kanilang inaasahan mula kay Master Ye, ang direktang disipulo ng iginagalang na Master. Siyempre, ang pangil ng elepante ay isang mahalagang bagay. Kung isasama nila ito sa mahalagang jade at ibibigay sa mga babae mula sa sektang Purple Cloud, magugustuhan nila ito. At sa Reg along iyon, madali lang hilingin sa mga babae ang dual cultivation. Bigla, nagsimulang tumakbo ang mammoth. Umungol pa ito ng malakas. Inatake ng mga mammoth ang mga tao. Nagutos si Yuntian na itayo ang array at huwag hayaang makatakas ang alinman sa mga mammoth. Isang asul na kristal ang itinanam sa lupa. Ginamit nila ang isang teknik na tinatawag na Extermination Great Array. Nilamon nito ang mga mammoth. Inataken ni Yuntian ang mga mammoth. Tinamaan niya ang ilan sa kanila. Malakas na umiyak ang mga mammoth. Para kay Snakey, sobra na ito. Nagkomento siya na lubos na pinupuksa ng mga cultivator na ito ang mga mammoth. Paulit-ulit na tinamaan ang mga mammoth, ngunit sinubukan pa rin nilang protektahan ang kanilang mga anak. Hindi na ito kinaya ni Snakey, kailangan niyang humanap ng paraan para tulungan sila. Kailangan niyang protektahan kahit man lang ang buntis na ina at ang mga anak. Kung hindi, hindi sila makakakain sa hinaharap. Ngunit ang mga mangangaso ng ahas ay napakarami kaya hindi kayang maging padalos-dalos ni Snakey. Kung hindi, kapag siya ang naging target, natatakot siyang hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili. Kailangan niyang maghintay ng isang tiyak na pagkakataon. Humanga si Yuntian na nakatayo pa rin ang isang mammoth kahit may mga sugat. Na-realize niya na ang mga elepante ay may endurance sa pinsala. Maaaring hindi madaling pabagsakin ang mga mammoth sa isang malakas na atake. May nagulat na hindi na kayang pigilan pa ng array. Hindi humihinto ang mga elepante kahit nasugatan. Patuloy silang bumabangga sa barrier. Kinausap ni Yuntian ang pinuno ng elepante at kung naiintindihan siya, humihiling siya ng pangil. Pagkatapos ay maaari niyang pag-isipan na hayaan silang mabuhay. Sinubukan niyang kumbansihin ito sa pamamagitan ng pagsasabing dapat nitong isipin ang mga anak. Umungol ito ng malakas at lumabas ang mga elepante dahil nabasag ang array. Ilang inang elepante at mga anak ang nakatakas mula sa array. Sinabi ni Yuntian na dahil tumanggi itong dumaan sa madaling paraan, gagawin nila ito sa mahirap na paraan. Dahil gusto ng elepante na iwan ang kanyang lahi, nagpa siya si Yuntian na putulin muna ang mga ugat nito. Winasiwas ng elepante ang espada ni Yuntian. Nagulat si Yuntian na napukaw ang elepante. Tinawag ito ni Yuntian na basura. Inutusan ni Yuntian sina Zhang San, Li Si, at Wang Wuo na habulin ang nakatakas. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba na sumunod sa kanya at patayin ang mga basurang elepante. Nakita ni Snakey ang pagkakataon. Mayroong isa na 9th of the level QE refinement at 2 6th levels of the QE refinement. Ginamit niya ang Earth Traversal Technique at nagpa siya na patayin muna ang tatlong ito na bahagyang mas mahina. Isang mammoth ang umiyak sa sakit. Ngunit hindi lang sila basta-basta hahayaan ng mga taong ito. Patuloy nagpupumiglas ang mga mammoth. Nagulat ang cultivator sa kanyang elder na si Zhang na hindi na kayang tumakbo ng batang elepante. Nakita ito ni Zhang bilang isang pagkakataon at sinabi sa mga lalaki na manatili sa likod. Pagkatapos ay hahatiin nila ang makukuha sa parehong lumang panuntunan. Inatake ni Zhang ang mga elepante, na tinawag niyang maliliit na basura. Sinabi niya na ang maliit na balat ay hindi rin masama. Alam ni Snakey na oras na. Isang maliwanag na dilaw na spell ang lumitaw sa gilid. Ginamit niya ang pagkakataon ng inaatake ng lalaki ang elepante. Ginamit ni Snakey ang Earth-Piercing Strike. Nahati nito ang katawan ng lalaki. Nagulat ang dalawang lalaki. Hindi nila inaasahan na may iba pang kalaban. Nagtanong sila kung ano ang dapat nilang gawin. Iminungkahi ng isa pang lalaki na tumakbo na lang sila sa halip na isugal ang kanilang buhay para sa ganoong bagay.
Inutusan niya na i-activate ang lahat ng Gale Talisman at tumakbo. Nagplano silang mabilis na magulat kay Uncle Master Hua. Naglagay si Snakey ng ambush para walang makatakas. Nagpaputok ang butiki ng isang sinag sa hita ng lalaki. Sumigaw ang lalaki sa sakit habang nagtanong ang isa pa kung anong nangyari. Nang tumingin sila sa mga puno, nakita nila ang marami pang laser beam na handa ng pumutok. Pinaputok ito ng sabay-sabay at hindi nila naiwasan. Isang palaisipan sa kanila kung bakit may mga bitag. Pagkatapos ay lumitaw ang ulo ng isa pang lizard puppet mula sa lupa, at direkta itong nagpaputok sa mukha ng lalaki. Sila ay inihaw hanggang mamatay. Sinabi ni Snakey sa kanila na nararapat lang sa kanila iyon, para kolektahin ang kanilang mga gamit. Nagtagumpay siya sa pagkuha ng mga storage bag at pagliligtas sa mga inang elepante at mga anak. Nagpasya siyang patuloy na maghintay at tingnan kung may cultivator na nag-iisa. Kinuha niya ang isang ngipin at nagkomento na para lang dito, bobo ang mga lalaking iyon. Pagkaraan ng ilang oras, nakahiga ang mammoth sa lupa. Nabunutin ng tinag si Yuntian na sa wakas ay huminahon na ito. Isa sa mga disipulo ang humanga sa laki ng pangil. Nagtaka si Yuntian kung bakit hindi pa bumabalik ang tatlong baliw na iyon. Inasahan niya na sa kanilang cultivation, tapos na sila sa loob ng 30 minuto. Ngunit, isang oras na ang nakalipas. Inutusan niya ang isa sa mga disipulo na pumunta at tingnan. Naghinala si Yuntian na ibinulso nila ang pera at tumakas. Bigla, may narinig silang sumigaw at nakita ni Yuntian ang earth-piercing strike. Akala niya ay ang sektang ng Mountain Muvang, ngunit alam niyang hindi dapat. Inactivate niya ang Divine Consciousness Sweep at sumigaw sa kalaban na lumabas. Pinanood ni Snakey si Yuntian na iniskan ang lugar. Napansin niya na ang Divine Consciousness ni Yuntian ay nasa 300 metro lamang. Ito ay mas mahina kaysa kay Haichuan. Nagtaka siya kung ito ay dahil bata pa ang lalaking ito. Tila kahit kapwa Foundation Establishment, may malaking pagkakaiba. Sigurado na ngayon si Snakey na talagang mahina ang lalaki o nagpapanggap lang siya. Alam ni Snakey na hindi siya maaaring maging pabaya. Si Yuntian ay 17 taong gulang lamang. Ginamit niya ang Shadow Revealing Sand. Ngunit wala siyang nakita. Inutusan niya ang lahat na huminto sa pag-atake at i-activate ang depensa. At binalaan niya silang mag-ingat sa lupa. Ginamit ng mga disipulo ang mga defensive technique tulad ng Carefree Armor at Golden Bell Shield. Nakita ng isa sa kanila na tumatakas ang 2 elepante. Inutusan ni Yuntian ang lalaki na huwag itong pansinin dahil may umaambas sa kanila. Nasiyahan si Snakey na kinakabahan sila. Nagpasya siyang patamaan sila ng isang peke. Napansin ni Yuntian na may lumalabas mula sa lupa. Ibinato niya ang kanyang sibat dito. Ginamit niya ang gravity technique para inspeksyonin ito at nakita na isa lang itong puppet. Naging usyoso siya kung sino ang kalaban na ito dahil kayang gumamit ng puppet technique kaysa sa earth-piercing strike. Nakarinig sila ng malakas na ingay. Sinundan ito ng mga patusok na lumabas mula sa lupa at tumama sa mga disipulo. Napagtanto ni Yuntian na ang paggalaw kanina ay isang peke. Nagkomento siya na kasuklam-suklam at walang hiya ito. Sinabi niya sa kanila na huminto sa pagtatago kung may lakas sila ng loob. Hinamon niya sila na lumabas at labanan siya. Nakarelax si Snakey sa ilalim ng lupa. Sa kanyang isip, biro lang ang sinasabi ni Yuntian. Nagpaliwanag siya na kung makakaya mong labanan ang iba sa dilim, walang kabuluhan ang pakikipaglaban ng harapan. Bigla, naramdaman ni Snakey ang isang lindol. Sumigaw ng malakas ang mga disipulo habang nilamon ng apoy ang kanilang katawan. Pagkatapos ay may dumating at nagtanong kung sila ang salarin. Lumitaw ang isang dambuhalang mammoth, galit ito na inatake nila ang kanyang tagapagmana. Ang mammoth na ito ay may apoy na lumalabas mula sa kanyang katawan. Ito ang pinuno na nagngangalang Manjin, at siya ay nasa perpektong Foundation Establishment realm. Tumakbo ang mga disipulo at sumigaw na masama ito dahil isa itong demonyo sa Foundation Establishment realm. Hinabol sila ng mammoth. Ito ang unang beses ni Snakey na makakita ng isang malaking demonyo sa Foundation Establishment realm. Nakasakay pa ito sa ulap. Namangha siya at malaki ang naitulong nito sa kanya. Sa hitsura ng kanyang aura, naghinala si Snakey na dapat ay nasa late stage ito ng Foundation Establishment. Baka nga perfected Foundation Establishment.
Pero ang bilis nito ay katamtaman lang. Sa kabilang banda, mabilis tumakbo ang sekta ng mga ngaso ng ahas. Nagpasya si Snakey na tulungan silang maantala. Sa ganoong paraan, makakapag-practice din siya ng kaunti. Ginamit niya ang Earth-Piercing Strike, at naging dahilan ito para mawalan ng balanse si Yuntian. Nagmura si Yuntian na muling sumalakay ang taong nagtatago sa dilim. Sumumpa siyang papatayin ang taong iyon. Walang ideya si Jean kung sino ang tumutulong sa kanya, ngunit tatandaan niya ang pabor na ito. Hiniling niyang mamatay ang magnanakaw. Ginamit ni Jean ang Earth-Shattering Mountain Stomping Fit. Alam ni Yuntian na hindi siya makakaabot sa oras, kaya nagpasya siyang gawin ang lahat. Ginamit niya ang Water Curtain Celestial Splendor. Layunin nito na balutin ang kalangitan at takpan ng araw. Para kay Jean, murang trick lang ang tubig na iyon. Nataman si Yuntian at bumagsak siya sa lupa. Alam niya na kung magpapatuloy ito, mamamatay siya sigurado. Ibinuklad niya ang Reincarnation Pendant. Nakita ni Snakey na lumabas sa kanyang saklaw ng atake ng Earth-Piercing Spike ang Cultivator. Nagpasya siyang mas mabuti na huwag siyang masyadong makialam sa antas ng labanan. At tungkol sa mga elepante, maliban sa babae at ilang bata, dalawa lang sa kanila ang nakatakas. Naawa siya sa kanila na halos mamatay silang lahat. Dahil naroon ang elepanteng iyon na nasa Foundation Establishment, medyo mapanganib para kay Snakey na kainin ang patay na elepante, ngunit nakakita siya ng isa na humihinga pa. Sinabi niya sa elepante na huwag matakot dahil hindi niya ito kakainin. Nagpasya si Snakey na dahil tinulungan na niya ang mga ito, ipagpapatuloy niya ito hanggang sa huli. Nagbukas siya ng garapon at inalok ito ng isang maliit na Essence Restoration Pill para kainin. Makalipas ang 30 minuto, bumalik ang malaking mammoth. Agad siyang nagmamadaling tulungan ang nasugatan. Nakahinga siya ng maluwag na buhay pa ito. Hinikayat niya itong humiga muna dahil malubha siyang nasugatan. Pagkatapos ay nakita niya ang bote ng Pildores. Pagkatapos ay naalala niya ang teknik na ginamit kanina. Pinagsama niya ang dalawang insidente. At napaiyak siya. Nagpasalamat siya sa tumulong sa kanya sa pagprotekta sa kanyang mga anak. Lubos siyang nagpapasalamat. Ipinahayag niya na sana ay lumabas ang tumulong at tanggapin ang kanyang pasasalamat. Nagpasya si Snakey na umalis dahil kung tatanggapin niya ang kanyang pasasalamat, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na harapin at kainin sila sa hinaharap. Nagtago lang siya at tumakbo. Ngunit hindi niya maiwasang mamangha kay Jean. Napatay ni Jean ang Foundation Establishment Snake Catcher sa loob lamang ng 30 minuto. Ang isang ordinaryong demon beast ay walang sapat na katalinuhan. Hindi nila alam kung paano burahin ang imprint ng storage bag. Kaya, hindi sila nangungulekta. Naalala ni Snakey na samsamin ang bangkay at pulutin ang mga natira. Ngunit nag-ingat siya dahil baka nagpapanggap lang na patay ang lalaki at may trump card. Dahil doon, umalis na lang si Snakey at nagpasya na huwag maging sakam. Makalipas ang 3 araw, nagising si Yuntian. Inabot siya ng 3 araw para mabuo muli ang kanyang katawan. Dahil dito, nagalit siya sa matandang hayop. Nakahinga siya ng maluwag na nauna niyang inactivate ang Reincarnation Pendant at halos mamatay na siya. Isang ulap ang lumitaw sa harapan niya. At lumitaw ang isang holographic na imahe ng master ni Yuntian at tinanong siya kung gising na siya. Tinanong ni Yuntian ang kanyang master kung lumitaw ang kasuklam-suklam na tao. Sumagot ang kanyang master na 3 araw na mula nang magpanggap na patay si Yuntian at walang sinumang lumitaw. Binigyan niya ang taong iyon ng siyam na marka sa pagiging napakagaling magplano. Nagulat si Yuntian at naubo siya. Binigyan siya ng kanyang master ng 0 na marka. Binigyan siya ng 0 na marka para sa kanyang mental resilience. Ngunit hindi na nagsalita pa ang kanyang master dahil malubha ang pinsala ni Yuntian. Nagpasya siyang ipadala siya sa Purple Cloud Sect para gamutin ang kanyang sugat. Oo lang ang nasabi ni Yuntian sa kanyang master. Ilang oras makalipas, nakita natin ang isang maliwanag na ilaw habang may nagbato ng spell para makalusot sa 8 antas ng spiritual awareness. Si Snakey iyon. Dismayado siya na hindi ito gumagana. Bagamat nakatulong sa kanya ang minor QE replenishing pill na nakuha niya para mag-cultivate hanggang sa ika-7 antas ng spiritual awareness, malayo pa rin sa kanya ang pag-abot sa ika-8 antas. Gusto niyang maabot agad ang Foundation Establishment Realm. Curious siya kung makakalipad siya sa himpapawid kung magagawa niya iyon.
Nagpasya siyang tanungin si Dogo tungkol dito mamaya. Nagtaka siya kung anong mga pagbabago ang darating pagkatapos niyang maabot ang Foundation establishment. May nakita siyang sumabog muli. Hinala niya na ang tatlo na iyon. May umubo habang nasusunog. Nagreklamo siya na napakasikip at pinagsisihan na natuto si Snowy mag-refine ng pills. Sinisi ni Wolf King si Dogo dahil si Dogo ang nagturo. At sinabi niya kay Snowy na mayroon siyang likas na, sagradong katawan na perpektong angkop para sa pag-refine ng pills. Ipinagtanggol ni Dogo na wala siyang sinabing mali dahil si Snowy ay may single attribute, top-tier spiritual root. Ngunit kinwestiyon niya kung saan sila nagkamali. Wala pa siyang nakitang ganoong talento. Ang kaldero ay may 100% pagkakataon na sumabog kapag nag-refine ng pills. Hindi mahalaga kung gaano siya kaingat sa paggabay sa kanya. Kapag ginawa niya ito, sumasabog lang. Dismayado siya dahil ito na ang ikalimang pagsabog sa araw na ito. At kung magpapatuloy ito, guguho ang kuweba. Naalala ni Wolf King na minsan ay nagtagumpay si Snowy. Isinalaysay niya na binigyan siya nito ng isa sa mga pills para subukan, bagamat wala itong iba kundi lason. Sumagot si Dogo na ang mga pills na ginawa niya dati ay hilaw, at swerte lang si Wolf King na nakaligtas pagkatapos kumain ng isa. Umiiyak si Snowy habang sinasabi na nagtagumpay lang siya sa pag-refine ng isang pills. Sinabihan siya ni Dogo na ilabas ito at susuriin niya. Nalito siya sa amoy at hugis. Tinanong niya kung anong klaseng pills iyon. Sumagot si Snowy na ito ay isang minor key replenishing pill. Hinimok siya ni Snakey na i-refine ito para sa kanya, at ito ang kanyang unang matagumpay na pagtatangka. Sinabi ni Snakey na kahit anong tingin niya, ang itim na bukol ay hindi kahawig ng key replenishing pill. Iminungkahi ni Dogo na dahil si Snakey ang nagsabi sa kanya na gawin ito, dapat siyang ang unang sumubok nito. Para lalo siyang makonsensya, sinabi niya kay Snakey na huwag hayaang masayang ang hirap ni Snowy. Tumanggi si Snakey, sinabing isa lang siyang mapagpakumbabang disipulo, at dapat kunin na lang ng kanyang master. Biniro siya ni Dogo na huli na para tawagin siyang master. Pagkatapos, hinikayat niya si Snakey na subukan ito, dahil mas kailangan niya ito kaysa sa kanya. Akala ni Snowy na sikat ang kanyang Pildores, at ikinatuwa niya ito. Sinabihan niya sila na gagawa siya ng marami pa, para lahat ay magkaroon. Sabay-sabay silang sumagot, hindi na kailangan. Naalala ni Dogo na may kaalyado pa sila. Naisip ni Snakey si Husky. Tumakbo si Husky habang sinasabi na kahit hindi siya talentado hindi siya baliw. Inutusan siya ni Dogo na manghuli ng 2 demonyong hayop, dahil iyon lang ang opsyon nila sa ngayon. Isang oras makalipas, dinala ni Husky ang isang inis na unggoy at isda. Napagpasyahan ni Dogo na ang mga hayop na iyon ay nasa 2 at 3 antas ng spiritual awareness. Sinubukan niya ang isang maliit na dosis sa 2 antas muna. Agad na lumiwanag ang isda. Nakita nilang nakalusot na ito sa 3 antas. Ngunit napagtanto nila, nasa 4 na antas na pala ito, at patuloy pa rin itong nakakalusot. Sinabi ni Dogo na epektibo ang Pildores, at isa talaga itong minor chi, replenishing pill. Humanga si Snakey na maliit na piraso lang at napakalakas ng epekto. Hindi niya maisip kapag may lumunok ng buong Pildores. Sinabi ni Dogo na inaasahan na ito mula sa isang single attribute top-tier wood spiritual root. Isa itong henyo sa pag-refine ng Pildores. Ipinagyabang niya na tama ang kanyang paghatol. Tumingin si Snowy na proud at naantig na tinawag siyang henyo. Ngunit may napansin silang hindi tama. Tinanong ni Snakey kung anong nangyari sa isda. Nagkaroon ng mga paa ang isda, at tumakbo ito palayo. Sinabi ni Snakey na nag-evolve ang isda. Itinama siya ni Dogo na ito ay isang mutation. Naging halimaw ang isda. Nakahinga ng maluwag si Snakey na ang unggoy ay masyadong nagulat para tumakbo. Nakita ni Dogo na nahimite ito. Inutusan niya silang ipainom ang natitirang Pildores sa unggoy. Sinabi niya sa unggoy na tataas ang cultivation nito kaya dapat lunukan niya ito. Ang unggoy ay naglabas ng nakakasilaw na ilaw. Ang pagbabago ng Demon Monkey ay lampas sa pag-unawa ni Snakey. Para itong dumaan sa ebolusyon ng mga unggoy. Basang-basa na sa ihi si Charles Darwin kung nakita niya ito. Nakaramdam ng pagkalula sina Snakey at Dogo na nakalusot ito ng 5 antas ng sunod-sunod at nakarating sa 8 antas ng spiritual awareness sa isang iglap.
Ang nakakagulat para kay Dogo ay naging tao ito, ngunit pagkatapos ay bumagsak ito ng patagilid. Tinanong ni Snakey kung bakit hindi na ito gumagalaw. Ipinaliwanag ni Dogo na masyadong malakas ang enerhiya kaya nagkaroon ito ng key deviation at namatay. Nagulat si Snakey nang marinig iyon. Humingi ng paumanhin si Snowy at ipinaliwanag na hindi niya iyon sinasadya. Hindi niya alam na makakapatay iyon. Sinabi ni Snakey na huwag siyang mag-alala dahil hinuli nila ang unggoy para kainin sa simula pa lang. Bumulong si Dogo na tama ang bawat hakbang na sinunod ni Snowy, ngunit nakakabaliw ang naging resulta. Mula sa mga sangkap hanggang sa proseso ng pag-refine, lahat ay tama, ngunit ang epekto ay ganap na hindi mahulaan. At ang paraan ng pagkamatay ng unggoy ay pamilyar kay Dogo. May naamoy si Snakey, inamoy niya si Snowy, at namula ito. Tinanong niya kung kakaiba ang amoy niya para kay Snakey. Sinabi ni Snakey na mabango siya, ngunit may kakaiba. Tinanong niya kung anong cultivation technique ang natutunan niya. Sumagot si Snowy na ito raw ay tinatawag na Heavenly Devil Art. Nang marinig iyon, kinabahan si Dogo. Nakalimutan niyang asikasuhin iyon nang tulungan niya itong magkaroon ng talino. Ang Heavenly Devil Art ay angkop lamang para sa katawan ng isang demonyo tulad niya. Hindi pa siya nakakita ng solong attribute ng spiritual root na nag-cultivate noon. Sinabi ni Dogo kay Snowy na subukang paikutan ang kanyang teknik. Pagkatapos ay inutusan niya si Snakey na lumayo rito. Ginawa ni Snowy ang ipinag-uutos, at naglabas siya ng matinik na baging sa paligid niya. Ito ang Heavenly Devil Art na pinagsama sa Wood Spiritual Root. Hindi pa nakakita si Dogo ng tunay na ki na ganoon dati. Dahil dito, napagpasyahan niyang nalutas na ang kaso. Ito siguro ang dahilan kung bakit napakakakaiba ng mga pills ni Snowy. Tinatanong ni Snowy kung makakapag-refine pa rin siya ng mga pildores sa hinaharap. Sumagot si Dogo na napakahusay niyang talaga. Kaya naman, pinayuhan niya itong huwag nang mag-refine. Si Snakey naman ay sinabi kay Snowy na huwag makinig sa matandang aso. Hinikayat niya itong magsanay kung gusto nito, at kailangan lang nilang maghanap ng ilang human cultivators para subukan sa kanila. Positibo siyang magiging maayos ang lahat sa huli. Binigyan niya si Snowy ng bagong cauldron at mga sangkap. Naantig si Snowy na halos maiyak siya. Nang makita iyon, nagulantang si Snakey. Sinabi ni Dogo kay Snakey na dahil siya ang nagpahintulot kay Snowy na mag-refine ng mga pills, siya ang dapat kumain ng lahat. Tinanong ni Snakey kung bakit siya pagayong kinumport lang niya ang isang babae. Pagkatapos, tinanong ni Dogo si Snakey kung kailangan niya ng mga pills. Alam niya ang isang paraan para makakuha ng maraming minor chi replenishing pills. Sinabi niya na sapat na yun para mag-cultivate si Snakey hanggang sa marating niya ang kasakdalan ng spiritual awareness, marahil ay higit pa. Tinanong ni Snakey kung sapat iyon para marating ang foundation establishment. Sumagot si Dogo na posible iyon. Tinanong ni Snakey kung magagawa niya na makakalipad siya sa kalangitan kapag narating na niya ang foundation establishment. Tinuwanan ni Dogo ang iniisip nito. Nilinaw niya na ang mga nilalang na nasa foundation establishment ay hindi lumilipad. Nalito si Snakey dahil nakita niyang ginawa iyon ni Jean. Nawalan siya ng interes sa paksang iyon at sa halip ay tinanong kung ano ang plano ni Dogo. Iminungkahi ni Dogo na pagnakawa ng isang sect refining hall. Nagbukas siya ng mapa ng Purple Mist Sect. Sinabi niya kay Snakey na huwag magtanong kung saan niya nakuha ito. Itinuro niya ang silid ng pag-refine ng pills. Pagkatapos ay tinanong niya si Snakey kung may lakas loob itong gawin iyon. Tinanong ni Snakey kung kailan sila kikilos. Sumagot si Dogo, paglubog ng araw, plano niyang ubusin ang pill sa pill refining hall ng sect.